Ano ko nga, akala ko sa pelikula lang siya talaga nangyayari na may mga dukutan na ganito na insidente, which is nangyayari pala talaga siya sa totoong buhay kahit katirikan ng araw. Kita po talaga kaming sinasama po dun sa loob ng kotse na natatakot po talaga ako that time. Siguro salamat na lang po talaga may kasama po akong staff noon, talagang nagsisisigaw na po talaga ako dyan that time na tawagin niyo lahat ng staff at tulungan ako kasi sabi ko alam ko naman na wala akong ginagawa. Tapos sabi nila may warrant daw ako, may kaso daw ako. Sabi ko, ang pagkakaintindi ko nga po, pag may warrant ka, isi-serve po yung warrant na yon sa'yo. Kahit sa establishment ka man, isi-serve yun at babasahan ka ng Miranda. And then, wala po sa akin binasa, wala po sa akin pinakitang kung sino man sila, kung pulis ba talaga sila or pagkakakilanlan na lang. Wala po talaga silang pinakitang pagkakakilanlan sa kumbaga, nagtatrabaho lang din naman ako ng patas tapos bigla akong may ganitong unwanted incident na hindi ko alam kung kailan matatapos. May mga ilan pa rin pong pulis na tiwali at abusado at mananagot ang dapat managot. Good morning po sa lahat. Pasensya na po, medyo kinakabahan pa rin po ako sa nangyari at talagang na-trauma po ako dun sa nangyari incident last Thursday po. Tubig, please. Maraming salamat sa pagtitiwala mo at nag-file ka ng complaint dito sa National Police Commission, June. Maraming salamat din po sa atin, Sir Attorney. Salamat po. May katanungan po ba sa media na Yeah, Mr. Val Gonzalez. Sir, tama po ba na ito yung insidente po dun sa Bulacan, kinuha siya sa isang restaurant, pagkatapos ay nung makita na hindi naman pala siya yung target, ay umalis na lang yung mga pulis na supposed to be ay kukuha sa kanya. Tama po ba? Yun po ba yun? ganun po yung more or less yung facts. Totoo po lahat po ng angulo sinisilip po namin. Tama ba na June na kinasuhan nyo ng kidnapping yung mga pulis? Tama ba? Opo. Kasama po yun sa file na kinaso ko rin po. Pwede po ba, sir, na pakikwento nyo lang po kung paano po yung nangyari? Okay po. Yung kukwento ko rin po, base lang din po dun sa sinumpaan ko rin pong salaysay and statement din po. That day din po kasi, naka-duty rin po ako as staff nung resto po. And then, nag-park po ako dun sa nakita po sa video. And then, in the middle of the day po, around 12 or 12:30 po, talagang ang sabi ko po magla-lunch lang po din po ako noon. And then, bigla pong may lumapit na isang lalaki dun sa front desk. Sinabihan yung staff ko na nabangga na po yung kotse ko. So, after nun, lumabas din po ako kasama yung staff ko para tulungan po ako. If ever po na talagang nabangga yung kotse ko, may kasama ako mag-picture, kung ano man po mangyari, may kasama po ako. So, kung mapapansin niyo po sa video, after na po noon, yung video na po kagad na yung umikot po ako sa kotse na itim, tiningnan ko po kung ano po yung kung may nabangga po ba talaga or kung ano po ba talaga nangyari sa kotse. And yung balik ko po dun sa isang slot, so umikot po muna ako sa kaliwa, tapos pagkaikot ko dun sa kanan, makikita po dun sa video, may tumakbo na rin pong isang lalaki. So yung isang lalaki na po yun, kasama po dun sa gusto po kong kunin that time. And that time po talaga, wala talaga akong idea na kung ano man po yung pinagsasabi nila. And then, walang arrest warrant, walang pagkakakilanlan yung mga tao.
na ang sabi ko, sino ba sila? Kumbaga, ang sabi ko na lang hindi talaga ako sasama that time kasi hindi po talaga, wala po talagang pagkakakilanlan yung mga tao na yun. Parang normal as tao po, hindi talaga ako sasama sa taong hindi ko po kilala. So, yan po yung, yan po yung nasa video. So, tingin ko po yung sa kabilang side. Tapos, ito po yung sa kabilang side. Ito po. Ayan po yung nagsabi sa akin na staff ko ng nabanggado. Opo, ako po yung nakapayong. So, ayan po. Nasa salaysay ko rin po yan. Ayan na po. So, ayan po. Hinawakan na po ko kagad. Tapos, lumabas na rin po yung isa. Yung nakablock po dun sa loob. Tapos, ayan po. Pilit na po talaga kaming sinasama po dun sa loob ng kotse na talagang natatakot po talaga ako that time. Siguro salamat na lang po talaga may kasama po akong staff noon. Talagang nagsisisigaw na po talaga ako dyan that time na tawagin niyo lahat ng staff at tulungan ako. Kasi sabi ko, alam ko naman na wala akong ginagawa. Tapos sabi nila may warrant daw ako, may kaso daw ako. Sabi ko, ang pagkakaintindi ko nga po, pag may warrant ka, isi-serve po yung warrant na yon sa'yo. Kahit sa establishment ka man, isi-serve yun at babasahan ka ng Miranda. And then, wala po sa aking binasa, wala po sa aking pinakitang kung sino man sila, kung pulis ba talaga sila or pagkakakilanlan na lang, wala po talaga silang pinakitang pagkakakilanlan sa akin. Kaya po talagang hindi ko alam kung gusto pa nila akong perahan or kung ano man yung motibo nila. Sabi ko nga, tapos ayan po isa sa mga staff ko na sabi ko, humingi talaga ako ng tulong. Kasi hindi na po nila ako maisakay pa that moment. Kasi nga, halos tinulak na nila ako, nagpa-medical legal na rin po ako sa mga injuries na natamo ko that day din po, that incident din po. Kaya po talaga, inihiga ko na yung sarili ko kasi ang pagkakaano ko nga, akala ko sa pelikula lang siya talaga nangyayari na may mga dukutan na ganito na insidente, which is nangyayari pala talaga sa totoong buhay kahit katirikan ng araw. I have a question. Follow from Mr. Val Gonzalez, sir. After ho dyan, siyempre, hindi ho nila kayo nakuha. Paano na po yung nangyari ho dyan? Pinabayaan kayo, umalis na ho sila? O? Hindi po. May dumating pa pong nagpakilalang pulis pero hindi pakilala niya lang din po pero wala rin po siyang ID or any papel na warrant. Wala rin po siyang ipinakita. Ang nakita ko lang po dun sa kanya is yung baril niya lang. So, after nun, ayan po yung ibang staff. Sabi ko, siguro po dahil na rin po sa takot na hindi po nila ako nadala. Tapos, kung makikita nyo na rin po sa video, talagang may mga bystander na, may mga tao na rin po sa paligid. Ginawa na lang po siguro, hinanapan ako ng ID. Sabi ko kasi, bigyan nyo lang ako ng pagkakataon, pakita ko ng ID ko. And then, nagkaroon ako ng pagkakataong ipakita, pero doon na po yun sa loob ng store. So sabi ko, wala dito yung ID ko, kunin ko doon sa loob ng store, bigyan niyo akong pagkakataon. So ang isang pulis lang po ang sumama sa akin. Tapos yung apat po, nung pinakita ko na po yung ID ko, talagang sabi ko, baka alibay na lang nila to or kung ano man para maka-escape po sila that time. Ano ko lang po yun sa sarili ko. Di ba sabi nila ay may nabangga yung sasakyan nyo? Etong red po na kotse na yan ang sasakyan nila. Opo, yan po yung sasakyan nung alleged na banggaan po na sinasabi po dun sa staff ko. Kaya po yung sa simula po ng video,
tiningnan ko po kung saan po yung nabangga, ano po yung nabangga. So, wala naman po talagang nabangga. And then, right after, wala pang 1 minuto or 2 minuto, dumating na po yung kasama po nila. Nakapag-file na po kayo ng kaso and siguro by this time, yung kulay red na yan ay identified na ho kung nakanino o kung kasinong may-ari. Wala po akong idea pero natlakahan po siya ng staff ko as in malinaw po yung nasa affidavit ko din po yung plaka nung red Vios na po na yan. Last na lang, sinong pulis ho yung sinampahan ho ninyo ng kaso? Hindi ko po siya nasa affidavit ko rin po, hindi ko lang po matandaan yung buong pangalan. Ano yung nakilala ko yung mga pulis? Nung nangyari po yung insidente, sabi ko hindi po ako sasama. So, after po nun, wala po silang nagawa. So, mga bandang 2 p.m. din po, same day din po, pumunta po ako ng Baliwag Station, Police Station po. So, nagreklamo na rin po ako, nagsampa na rin po ako ng kaso. And then, may kaibigan po tayo sa media na sabi ko, kuya, may nangyari po sa akin na ganito. Tapos, pinorward ko rin po agad yung video na to. And, sabi, tulungan natin kasi ito po yung totoong nangyayari talaga. And then, after po nun, umakyat po, and then, around 12 or 1 ng umaga na po, the next day, nandun pa rin po ako sa presinto. Dumating na rin po yung chief ng San Rafael, and then kinonfirm na nila sa akin. Kasi that time lang din po nangyari. That time din po, doon ko pa lang din po nalaman yung pangalan nila. Almost after ng 2, pagkapunta ko ng tanghali. Almost 2 or 12 ng madaling araw na po na may specific name na po yung nalaman kong name. So, binabanggit nyo yung hepe ng San Rafael Police Station. Sa Bulacan din to. Opo. Paano ho nangyari na parang nalaman din nung taga San Rafael Police na doon ba naka-assign yung 3 police po? Opo. Sa San Rafael daw po. San Rafael. Opo. Paano nagtanong ba kayo? Paano nalaman at nagpunta sila sa Baliwag Station? Paano pwede nyo ho ba may kukwento ho kayo tungkol doon? Ang pagkakasabi lang po kasi sa akin that time po is sumama ka sa akin, may kaso ka, pulis, sumama ka sa amin, may kaso ka, pulis kami. Tapos taga San Rafael. So, ang isip-isip ko rin that time din po nung nangyayari na yon bakit ako sasama sa taga San Rafael? Ang nangyayari siya dito sa pulis, sa lugar ng Baliwag po. So, medyo kahit pa paano thank you kasi medyo may presence of mind that time po. Kaya po ganun po yung nangyari. And yun po yung big question din sa akin kung bakit may ganung taga San Rafael po. For the record, ang mga pulis na kinasuhan ni June, si Police Master Sergeant Adonis Castro E. Obenita, Police Master Sergeant Joel Ladores E. Gutierrez, at si Police Staff Sergeant Julio de Guzman E. Duldulao. I believe all of them have been arrested by the PNP. They were all assigned previously at the San Rafael Police Station. Sir, saan naka-assign sila sa San Rafael? Anong unit or anong particular na trabaho nila? Dalawa? They were intel operatives. Maybe I'll give the mic later to Colonel Santos. Pero siguro it bears to note. Siguro lang, no? I thank all of our media partners who brought this to our attention. Hindi ko napapangalanan. So, nung gabi, alam na ng PNP, alam na ng National Police Commission itong incidenting ito. At itong coordination was done already right after this incident. So, papasalamat din kami sa vigilance ng ating taong bayan sa pagpapaalam ninyo sa mga kinaukulan na may ganitong kaganapan. So, nung mismo araw na yon,
si June ay inaasikaso na ng PNP. That's why commendations are also in order dun sa mga pulis na matupag. At yung that media company ay nakipag-coordinate din dito sa Napolcom at tayo rin ay tulungan sa Philippine National Police. Kaya iba-ibang unit din ang sumilip dito sa kasong ito. Papasalamat tayo sa Philippine National Police sa mabilis nilang pagkilos. Commissioner, no? Dun sa manner nung approach nila, right, dun sa sinabi may pinangga, pagkatapos walang warrant, kagad gustong kunin yung tao, dun pa lang ba ay puro red flag na yung nakikita ninyo? Lahat red flag. Lahat red flag. Una, dapat nagpapakilala yung pulis. Inaalam din muna kung sino ba talaga inaaresto. In this case, hindi klaro sino yung inaaresto dito. Yung warrant hindi klaro. While the presence of the warrant is not necessary. Pero dapat naman siguro trabahuin naman ninyo kung sino ba talaga inaaresto nyo at kung talaga may warrant yung taong balak nyong arestuhin. Pangatlo, hindi binasahan ng Miranda rights. Kung talagang inaaresto to, hindi nyo naman sinabihan kung ano yung karapatan ng taong inaaresto ninyo. Yun ang number one na pinaka-importante. Safeguard yun sa Philippine Constitution na kailangan alam ng tao na inaaresto siya. So wala rin yun. Yung pang-apat, actually ito yung medyo kakaiba sa akin. Kung meron ka talagang valid warrant, di mo naman kailangan ng palabasin yung tao sa kalsada bago mo arestuhin. That's why there are questions, valid, legitimate questions to be asked. In fact, hindi na makatanong nitong ating complainant na si June. Kung talagang may warrant siya, bakit kailangan pa siya palabasin sa tindahan niya at magkunwari na may banggaan doon sa kanyang kotse? Pwede naman siyang puntahan na mismo doon sa kanyang tindahan at doon siya mismo arestuhin ng mga kinaukulan. Kung talagang legitimate itong warrant na ito. So, I'm not so sure to classify this as a case of mistaken identity right away. The IMIS is investigating. Even yesterday, we've been debating what cases could be filed because the facts aren't clear. How come, if this was a mistaken identity, bakit hindi nyo inaresto sa loob ng tindahan? Bakit kailangan nyo palabasin? Anong kailangan nyo gawin? Bakit hindi nyo binasahan ng Miranda rights? At the very least, this is a, there is, improper procedures were followed. Hindi tama yung pag-aaresto at the very, very least. Pero, we cannot help but think there might be other angles to this. That's why investigations are still ongoing. At papasalamat kami kay June. Nandito siya, lumutang siya para magbigay ng kaliwanagan kung ano ba tunay na nangyari. Kasi hindi maaring magproseso at magprogreso itong kasong ito na walang tulong ng mismong complainant. Last na lang sa akin, Commissioner, nasa kayo yung mga pulis? Colonel Santos. Presently, they are detained at the Baliwag City Police Station. Thank you, sir. Baka may komento rin ng Chief PNP, Colonel Santos, sa insidenteng ito. Gaya po nung nabanggit ng ating Chief PNP last week pa, this is a case kung saan ang ating pong kapulisan ay magsisilbi ng warrant of arrest. However, they failed to religiously observe the police operational procedures, particularly yung pag-verify ng warrant of arrest to be served. As a police operational procedure, kailangan po nating i-verify sa court yung authenticity ng warrant of arrest. Secondly, kailangan po nating i-check kung yung po bang subject na aarestuin natin is the same person na nakapangalan doon sa warrant of arrest. And yung pong coordination, since sa Baliwag City na-locate yung kanilang subject and they are assigned in San Rafael Police Station, yung pong coordination, inter-unit coordination, hindi po nila nagawa, no? And during the implementation of warrant of arrest, as claimed by our complainant, no, pwede naman talaga i-serve sa loob ng restaurant, no? So nagkaroon pa tuloy ng agam-agam o pagdududa ang ating complainant, no, kung bakit kailangan pang magkaroon ng ganong estilo, na kailangan pang palabasin yung ating complainant para lang po i-serve ang isang legitimate warrant of arrest. No? So, sa ngayon po, hindi na po ito kinonsinti ng ating
Philippine National Police, sila po ay agarang inaresto at sinampahan ng kaukulang kaso, no? Both criminal and administrative cases po. Thank you, sir. Next, we have Ms. Marisol Abdurrahman from GMA7. You know, Colonel Santos, this is not even a question of the proper implementation or following the SOP of serving the warrants. Kasi to begin with, questionable na yung kanilang operation, di po ba? I mean, this is not even the question of did they follow the SOP? Because obviously, parang hindi lang anyway, for Vice Chair, so hindi ito mistaken identity para sa inyo. We are proceeding and looking into other angles as well. We cannot ignore yung possibility of other reasons. Mamaya may binanggit din sa akin tong complainant na maaring rason. Kasi hindi rin nag-coordinate sa aking pagkakaintindi. Nag-coordinate ba sa Baliwag? Wala. As I understand, sir, the Baliwag City Police Station are unaware of the police operation, sir. Precisely. So kung if this is a valid implementation of an arrest warrant, at the very least, you should have coordinated. So kung may pagkakamali man sa pag-implement o pag-serve ng warrant na yan, at sana yung prior coordination ay nangyari. So ngayon, papaisip ka, bakit hindi sila nag-coordinate? Bakit pinalabas pa ng tindahan? Pinamukha pang may banggaan? Hindi nagpakilala? Hindi verify yung identity? Hindi nagbasa ng Miranda rights? Meron bang ibang rason? Mapapaisip ka eh. So all angles are being checked. We will get to the bottom of this. Hindi tayo papayag na at the very least, yung ating pulis ay hindi alam yung proseso ng pag-aaresto at lalo mas di tayo papayag kung meron pang ibang rason. So alam mo pa, Sir, police kung legit ang operation ng warrant, kahit magtatakbo pa yun at panlaban, they'll get it him no matter what. But in this case, mag-isa lang niyang resisting siya. Kung talagang totoong arestuin siya, hindi siya naisakay, hindi siya naisama eh. Sa dami-dami ng operation na nasamahan namin pag nag-implement ng warrant of arrest, no matter what, at all cost, talagang kinukuha yung target yung subject eh. I mean, di ba, with copy. Di ba, Colonel Santos, is that right? When you implement a warrant of arrest, kung legit talaga, kahit mamanakbo pa yan at maglaban, you really have to arrest the subject. Yes, ma'am. Di ba? But in this case, it didn't happen. Hindi na kasi bago, Vice, yung, di ba, yung mga kaso nung panahon, yung mga hold up, yung mga ganon. So, di ba, it might be. Were you able to find out, Colonel Santos, if this policeman involved have previous records already? Ma'am, I understand, ma'am, mga former patrollers to, ma'am, na naging, na na-assign recently as intel operative sa San Rafael Police. Pero wala silang mga previous records. I mean, wala silang mga admin case before or even criminal charges. We will check, ma'am. We will check para po makasiguro. Alright. June, may nabanggit ka sa akin. Ano yung gusto mong sabihin? Siguro po dahil din po hindi lang din po ako staff doon kasi ako rin po yung may-ari ng restaurant doon, yung business owner din po. So, ang akin po kasi parang nakikita ko po talaga siya as attempted kidnapping kasi doon sa nangyayari. Kasi base na rin po sa pagkakaalam ko rin po doon sa mga nasabi po nila, attorney, ang pag-aaresto po talaga is binabasahan ng Miranda rights or plus with coordination kung saan man yung lugar na yon, plus may papakita man lang ID or kung mag-resist ka man yung talagang papalag ka lang kasi pero may pinakita pa ring ID or kahit anong papel or documents. Pero in my case kasi is very unusual na bakit may palabas pa na bangga-banggaan. Yun lang yung pinaka-question ko dun eh. Kung ako may kaso talaga, kung totoong may kaso talaga, dapat wala nang ganun. Kukunin na lang nila ako. Siguro nagkataon din na dahil possible yung business natin, talagang medyo kahit pa paano mainit pa. Nakita nila ng pagkakataon na ganon, yung kakayanin po yung ganong tao or ako na lang po. That's why
ang trauma ko actually napanood ko na naman siya ng buo, talagang bumabalik talaga yung takot ko po. Sorry. Yung iba niyan, kapag nagpakilalang pulis na yan, nawawala na sa permission yung asa ng warrant, hindi na naisip yung Miranda. Tapos talagang, I mean, you really resisted to the fullest, no? Para hindi ka talaga may sakay. Opo, talagang kahit pa paano po talaga that moment talaga na as in until now may pasa pa rin ako dito sa braso ko kasi yung kung mapapansin niyo po yung payong hindi ko na siya mabitaw-bitaw. Kung dito po yung ibang pasa ko, hindi ko makita talaga hinawakan yung kamay ko. Kung makikita nyo rin po dun sa pinaka-video ko. And then, sabi ko lang din po talaga, kahit sino naman sigurong tao or kahit sinong nasa wastong gulang na rin po, walang pinakitang papel, walang pinakitang pagkakakilanlan, bigla kang hahawakan, tapos bigla kang sumama ka sa akin at hindi sumama lang sa pilitang pinapasama talaga. Kung makikita niyo po dun sa video talagang nagkatulakan. Thankfully lang din po talaga ako, may kasama po akong staff nun. At nagkataon na at least dalawa kami yung nang lalaban. At even my staff, bugbog yung katawan din and nagpa-medical legal na rin siya. Sabi ko nga, kailangan natin tong lakasan yung loob kasi kung baka maulit-ulit to, hindi ngayon or hindi next week, hindi sa susunod na buwan, baka sa susunod na mga pagkakataon para mabukasan yung mga ganitong klaseng tao po. So tatanungin din po kita tulad ng tinanong ko kay Vice Chair. Para sa iyo na victim, hindi po ito nagkamali lang sa iyo. Hindi ito mistaken identity. Para sa akin po, opo. At ito ay sa tingin mo ay kidnapping? Opo, kasi businessman po ako. Hindi. Bukod sa staff po, businessman din po ako. Staff po ako ng establishment or sarili kong business po. At ang motibo na nakakita mo is pera. Most probably po. Alright, thank you po. Thank you. Next we have Mr. Jeff Caparas from ABS-CBN. Sir June, after what happened, ano pong effect nito sa'yo tsaka sa negosyo mo, sir, as you mentioned? Yung sa negosyo, okay pa naman po. Masasabi ko naman pong safe as of now po, as of this moment po. Pero yung sa akin po talaga yung pinakamalaking naging effect po nito talagang even madaling araw makarinig ka lang ng konting kaluskos parang akala mo may tao na sa labas. Bago ka pumasok ng bahay mo, umikot ka muna ng 2-3 beses dun sa lugar mo. Tapos dun sa labas din, iikot ka rin muna. Tapos sa mismong establishment ng negosyo ko, iikot din muna ako bago ako pumasok, bago ako lumabas na. Sabi ko, hindi naman ako kriminal. Tapos, ginagawa ko yung mga ganitong bagay na dapat, hindi ko naman dapat normal na ginagawa. And, kumbaga, nagtatrabaho lang din naman ako ng patas. Tapos, bigla akong may ganitong unwanted incident na hindi ko alam kung kailan matatapos yung ganitong pakiramdam. Opo. I think one of the interviews ni Chief PNP, he mentioned the failure of Intel. Would you agree? Paano failure to intel? Sabi niya, kasi nga, di ba sir, ang unang narrative ay mistaken identity. Pero now that listening to you now, mukhang iba ang tinatahak, sir, no? May mga ilan kayong anggulong tinitignan. Is included ba dyan ng modus extortion, as he mentioned, kidnapping? That is included. So hindi natin i-exclude yung anggulong yon. Mismo sa bibig ng ating complainant na sinisilip niya maaring pera ang dahilan kaya siya idudukutin. Kaya sisilipin natin yung anggulong yon. Alam na natin yung negosyo ng complainant, alam natin na sumisibol yung negosyo ng complainant. At marahil ito rin ang rason kaya siya ay balakunin ng ibang perpetrators na ito. Siyempre, yung pangalawang anggulo, yung mistaken identity, di umano. Medyo totoo lang, napakahirap lunukin Kung may target talaga sila at may dutukutin silang iba, may arestuin silang iba, dapat naman, tinrabaho nyo naman. Di ba? So, hindi sarado yung anggulo na maaring may iba pang rason at tutuhugin namin yung tunay na rason na yon
at isasampa namin ang tunay na kasong dapat isampa at mananagot ang dapat managot. Sir, doon sa other angle nga, balikan ko lang. Kasi yung other angle na sinasabi, they keep on saying mistaken identity. If that's a mistaken identity, do you agree with the chief sa previous interview niya na there's a failure of intel? Assuming this is a mistaken identity case, the chief PNP is correct. Kasi isipin mo naman, aarestuhin mo yung tao. Tapos hindi mo malang sinilip na siya yung may-ari ng tindahan. Tapos ibang-iba yung itsura niya, ibang-iba yung pangalan niya, iba-iba yung circumstances niya. He's a simple businessman. A successful, simple businessman. So bakit yung warrant ng ibang tao ang i-serve mo dito sa kanya? So talagang literal na extreme failure of intelligence yan, assuming this is a mistaken identity case. So wala talaga paglalagyan eh. Kung talagang yun ang nangyari, incompetence yun eh. Yeah. Tapos yung trauma na naranasan nitong complainant na to, hindi ko ma-explain sa inyo kung gaano yung pilipit niya noong una ko siya nakilala. Ibang level yung kanyang takot, ibang level yung kanyang agam-agam sa kanyang safety at ang safety ng kanyang pamilya. Kaya I actually commend him for coming forward and filing this case and speaking to all of you right now. Last question on my part. Sir, paano po yung mga ordinaryong tao? Paano ang pwede nilang gawin? Si Sir June is lucky enough. May kakilala siya sa media, as you mentioned. Isang media outlet ang nagpaputok nito. And we've covered before, may kakilala mismo sa PNP, tinaniman ng droga. So happy, may kakilala siya sa PNP. So na-actionan, na-arresto yung mga pulis na involved dito. Sir, anong gagawin ng ordinaryong tao kung wala silang kakilala, sir? For the media, sa LGU, walang ninong, sir, in layman's term, walang backer in case. Paano ito? Hindi kailangan ng kakilala. Lumapit kayo sa National Police Commission. Hindi kailangan ng kakilala. Ordinaryong tao lumalapit dito. Ordinaryong tao nagpa-file ng kaso dito. Yung kanina, hindi ko kilala yung tatlong taga-Cebu nga sila eh. Hindi ko nga sila kilala eh. Di ba? So, ang bottom line nito is, ang pinto ng National Police Commission, ang pinto ng NAPOLCOM ay bukas sa ordinaryong mamamayan. Tayo po ang pulis ng pulis, hatanggapin po natin ang inyong mga reklamo. Meron po tayong opisina sa bawat rehiyon, meron po tayong opisina sa bawat probinsya. Hindi po kinakailangan na mag-file po kayo dito sa Metro Manila. Lapit lang po kayo sa pinakamalapit na NAPOLCOM. Google nyo lang po. Pwede kayo magpadala ng mensahe dito, pero pangatawanan po ninyo, puntahan po nyo kami para makapag-file po tayo ng nararapat na complaint. Hindi po pwedeng puro anonymous. While we will investigate these anonymous messages, mas marapat po na magtulungan po tayong lahat, ang komunidad, ang gobyerno, para masawata itong problema natin sa ilang ating mga kasama at kailangan nating tayuan. Kaya Sir Jun, hinanap niya yung warrant, binerify niya. Siguro sir, sa mga makakapanood dito or makakabasa ng article namin kinabukasan, anong kailangan gawin ng ordinary na tao para hindi ho kung sakaling may ganito ulit na silang ma-encounter? Ano ho yung tips na pwede nyo ibigay sa amin na, ito, una, i-verify nyo yung warrant, dapat pangalan nyo nandito, sino ho pa yung dapat ba naka-uniforme, may badge kayong hahanapin, mga ganun ba ko? Una, alam nyo naman siguro kung meron kayong kaso o wala. Di ba? Pangalawa, of course, meron po tayong mga karapatan na nakasaad sa Konstitusyon ng Pilipinas. Sa Article 3 ng ating Philippine Constitution, nakasaad po doon na kailangan po kayong sabihan ng inyong mga karapatan bago po kayo arestuhin. Kailangan po klaro yung kaso po na kayo po ay inaaresto. Kailangan po klaro na sabihin sa inyo ang bawat isang karapatan po ninyo. Hanggat maaari, sana dala nila yung physical na warrant, pero hindi po ito requirement. Hanggat maipakita po yung warrant sa inyo karaka-raka, pwede po kayong arestuhin actually. Pero alam nyo naman yun kung kayo ay may kaso o wala However, kung hindi po nasunod yung proseso, kung kayo po ay kinalawit na wala pong rason, anyone can file a case with the NAPOLCOM. Ipaalam nyo po sa amin, pwede nyo pong sabihin sa amin, ipaalam nyo po through your friends, kayo po mismo, kaya po ginagawa ni Boss Jun. Meron po mga tamang proseso para humingi ng remedyo.
meron pong tamang proseso para i-implement ang batas. Hindi ho pwedeng mga shortcut na kalakalawit na lang. Nung panahon nung ni Makoma, yung ganyang klaseng estilo. Hindi na ho maaari ngayon yan. Kaya po tayo ay pinapatatag natin ang institusyon ng gobyerno, pinapatatag po natin ang National Police Commission dahil ito po talaga ang sumbungan po ninyo. So kaya po happy rin po ako na miski pa paano, lumalapit na po sa atin ang normal na mamamayan. Kung meron man pong nabiktima man ng ibang abusadong pulis, maaari pong lumapit po kayo sa amin. Thank you, sir. Now we have a question from Miss Mary Bastasa from Radio Pilipinas. Good afternoon po. To the victim po, sir, during that time, tapos hanggang napunta ka sa police station, na-clarify ba sa'yo ano yung warrant na kinakaso daw sa'yo? And even the PNP po ba na-verify, valid ba yung warrant? And meron po ba talagang target nung time na yun yung operations? Wala po. Wala pong pinakita po sa akin. So, ang ginawa ko lang po doon, nag-file lang po ako ng complaint, tapos nagpa-medical din po ako that day. Tapos po, bumalik din po ako doon kasi may mga kailangan pa pong tapusin doon sa mismong statement ko rin po. That day din po. Pero the rest naman po doon sa question niyo po, wala po. Kahit nung kinausap kayo, sir, nung San Rafael Police Chief, wala po siyang nabanggit na ito po kasi yung warrant. Wala po. Wala pong binanggit, wala pong pinakita. In fairness, meron pong binabanggit, may umabot po sa aking report na di umano may warrant po na gusto silang iserve. Pero if I may use the word, kung yun man po ang tunay na rason, sloppy po yung trabaho. Ayon po sa aking report na natanggap mula sa Regional Director ng NAPOLCOM, meron pong di umano'y balak talagang arestuhin. Pangalanan ko na o wag na? Pangalanan ko na. Ang pangalan ng warrant na balak nilang i-serve di umano ay kay Ace Patawaran E. Cruz. Well, I'm not so sure if his name is Ace Patawaran E. Cruz. Ito yung di umano yung warrant nung Ace Patawaran E. Cruz. Di umano. I just tell this now. Direct assault upon an agent of a person in authority. So, ngayon, dapat siguro marapatin. Silipin lang natin kung nung itsura nitong Ace Patawaran E. Cruz at itong ni June. Kung baka naman itsura pa lang, malayo na. At what I'm saying is, these are things which you can do behind the scenes. Do your homework. Do your homework. Before you implement a warrant, do your homework. So at the very least, it's sloppy work. Pure intelligence work, sloppy work. Hindi na nga sloppy. What? Blatantly wrong. Bilhin mo, arrestuin mo, di mo babasahan ng Miranda rights. So ngayon, there are questions now raised which puts a cloud of doubt dun sa mismong trabaho yun. Those things we could have avoided. These things we could have avoided. And it pains us to see that kung totoo man they were well-meaning, this work is sloppy. And sorry to the victim po ulit. Sir, sorry to ask, pero nagbago po ba yung tingin niyo sa mga police because of this incident? Meron po bang parang yung tiwala sa police po ba? Thank you. Actually po, merong konti, pero nung nandun na po ako sa police station ng Baliwag naman po, naasikaso po tayo ng maayos ng mga police din po. And talagang yung assistant po nila sa akin, and kahit hindi po sa akin, nung nandun pa rin po ako prior nung mga unang mga nagko-complaint doon, as observer din po, talaga pong nag-a-assist naman po talaga that time, yung mismong moment. Kaya kung tinatanong niyo po ako kung nagbago po, hindi pa rin po, may tiwala pa rin po ako sa ating kapulisan. Kahit po sa itong nangyari sa akin na insidente, alam ko po may ilan pero hindi lahat. Opo. Sususugan ko na rin yung punto ni June. Buong-buo pa rin po ang tiwala natin sa buong kapulisan. 150% pa rin po ang tiwala natin sa kapulisan.
Kung tiwala po tayo niniwala sa integridad ng PNP hierarchy, General Nartates, maraming salamat sa iyong tulong. However, alam natin na meron talagang pangilan-ilan na naliligaw ng landas. Itong ginagawa natin na to warning sa lahat ng pulis na talipandas. Natigil-tigilan nyo na yung mga pinagagawa ninyo dahil uubusin namin kayo. So hanggat di nyo naiintindihan yung mensaheng yan, tuloy pa rin ang National Police Commission na tumatanggap ng complaints galing sa ordinaryong tao para maubos ang mga rogue cops. But again, in the same breath, we repeat and we stress that we believe in our police force, we trust in our police force, and our community, everyone should trust our policemen. Thank you, sir. We have a question from Ms. Chelsea Arcilia from DZXL. Commissioner, clarification lang po. Ilan po talaga yung police na involved po dito sa issue? 3 po ba or 4? Kasi Tatlo po, pero yung pong pang-apat po yata, yun yata yung chief of police na nirelieve ng ating hepe. pero hindi po siya kasali doon mismo sa operasyon po, yung pag-aresto po sana sa biktima. Under command responsibility po, kaya po minarapat na ating chief PNP na tanggalin po ang heping ito at isama sa kaso. Baka maganda kung ang sumugot po si Colonel Santos. Colonel Santos. Yung Chief of Police po, si Lieutenant Colonel Bebayan, was relieved for command responsibility. No, ma'am. Yung Chief of Police po man ng San Rafael Police Station. Sige po. Thank you po. Yes, Miss Marisol? Mayroong mention kanina si Vice na name ng subject ng warrant, si Patawaran. Do you know him? Wala po. Not at all. Kasi minsan baka yung associate or so hindi niyo po kilala yung subject din ng warrant. Wala po. Alright. Colonel Santos, just for the record, anong admin at criminal case po ang na-file against the policemen po? Yung 4 na kapulisan, ma'am, including the Chief of Police, were relieved from Bulacan Police Provincial Office and reassigned to RPHAS of Police Regional Office 3. 5 criminal cases were charged dun sa 3 po nating police commission officers. 4 cases. And yung administrative case po, ipinail po dito sa National Police Commission. For clarity, Colonel Santos, ano yung 4 na criminal cases filed? Physical injuries, unjust vexation, grave coercion, slander by deeds, and attempted kidnapping are among the criminal cases filed against the 3 police non-commissioned officers na nagtangkang umaresto po sa ating biktima. And 2 others. And 2 others, yung pong civilian na kasama po ng 3 kapulisan from San Rafael Police Station. Are there any follow-up questions from our media partners? Yes, Mr. Val Gonzalez. Doon lang sa unit o previous unit na hawak, sir, nung 3 mga pulis. Saan sila naka-assign, sir? Anong unit ng San Rafael Police Station, sir? I understand, sir, they are, the 3 of them are intel operative of San Rafael Police Station. Intel, sir. Yes, sir. Sige, sir. Thank you po. Thank you, sir. Do we have any further questions from our media partners? Since there are none, may we now invite Commissioner Kalinisan for his closing statement, sir? Ulitin ko, and I stress for the nth time, we trust our policemen. The Filipino people should trust our policemen. They're doing a great job in lowering crime in the country. However, they are rogue cops. There are some rogue cops that still walk our streets. May mga ilan pa rin pong pulis na tiwali at abusado. At ulitin ko po, ang pulis ng pulis National Police Commission. Thank you, sir. So that concludes today's briefing. Thank you for joining us.